Cuatro Marias namimihasa na nga ba kina Tito Herns at Ma'am Nida. Maaga pa lang ay masama na ang gising ni Tito Herns, gawa ng tanghali na, anong oras na, ay hindi pa rin gising ang mga Marias. Sabay na lang sanang papasok sina Russell, Mylene, Nanita at Ma'am Nida sa school ngunit paalis na si Ma'am Nida ay tulog pa rin ang tatlo. Dahilan kung bakit umalis na lang si Ma'am Nida upang maturuan sila ng leksyon at matutong maging responsable. Kinatok ni Tito Herns ang kwarto ng mga Marias, at nang pagbuksan siya ng mga ito ay nakita ni Tito Herns ay talagang kagigising lang nila. Kaya napagsabihan ni Tito Herns ang mga ito, nangatwiran pa ang Marias na kaya daw tinanghali sila ng gising ay hindi tumunog ang alarm clock nila. Sinabi ni Tito Herns sa mga Marias na tumunog ang alarm kaso nasanay na talaga silang ginigising at kinakatok sila ni Ma'am Nida. Tinanong ni Tito Herns ang mga Marias kung paano sila makakarating sa school gayong nakaalis na si Ma'am Nida. Sabi pati ni Tito Herns na nakaya ba nilang mag-commute. Tinuruan pa sila ni Tito Herns kung paano ito gawin, dagdag sabi pa ni Tito Herns sa kanila na may sasakyan na nga sila papunta sa school at gigising na lang sila ng maaga ay hindi pa nila magawa. Sinabi din ni Tito Herns sa kanila na hindi siya pwedeng maghatid sa kanila at kailangan pa niyang ihatid si Zenia sa school nito. Hindi na lang sumagot ang mga Marias dahil alam din siguro nilang iresponsable sila at may kasalanan din talaga sila. Tumahimik na lang ang mga ito at hindi napigilan ni Mylene na umiyak. Sinabi ni Tito Herns sa kanila na bilis ang maligo at chinat siya ni Ma'am Nida na ihatid na lang si Mylene at Russell dahil may exam ang mga ito. Tapos dadaan na lang din ni Tito Herns si Nanita sa bahay ng nanay ni Sir Paul para may kasama ito. Sinabay na lang din niya si Nanita pagkakuha niya kay Zenia. Makikita talaga natin ang pagmamahal at malasakit nila Tito Herns at Ma'am Nida sa mga Marias dahil kahit iresponsable at may kasalanan ang mga ito, at gusto nilang turuan ng leksyon ay hindi pa rin nila matiis na hayaan ang mga ito na mag-commute papunta sa school. Pagdating ng gabi ay taos-pusong kinausap ng mag-asawa ang mga Marias at pinagsabihan nila ang mga ito, na dapat maging responsibly ang mga ito, dahil napakasimple lang ng rules niya sa bahay nila. Binanggit din ni Ma'am Nida na medyo naintindihan niya at may konsiderasyon si Russell dahil bago pa lang ito at kailangan pang mag-adjust pero sila Mylene at Nanita ay matagal na at hindi pa rin nagtatanda. Sinabi pa nila Ma'am at Tito Herns na hindi lang ito unang beses na nangyari kundi maraming beses na. Dagdag pa ni Ma'am Nida na kung pwede lang na magkasugat ay nagkasugat na yung kamay niya sa kakakatok sa kanila tuwing umaga, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagtatanda at hindi pa natututo. Ipinaintindi ni Ma'am Nida sa kanila kung bakit niya sila iniwan at ang dahilan kung bakit sila pinagsasabihan. Paliwanag pa ni Ma'am Nida sa kanila, na iniwan niya sila para masubukang mag-commute ng mga ito dagdag pa niya na wala sana siyang plano na ipahatid sila kay Tito Herns, hahayaan niya sana sila para matuto, pero bigla niyang naalala na may exam si Mylene at si Russell kaya naisipan niyang i-chat si Tito Herns para ihatid na lang sila. Sinabi din ni Ma'am Nida na kaya sila pinagsasabihan para matuto sila, dahil napansin ni Ma'am Nida na naging habit na nilang pakikinggan na lang ang alarm at hindi bumangon at pag huminto na ito ay natutulog na lang ulit. Alam kasi nilang kakatok talaga si Ma'am Nida para gisingin sila. Sabi pati ni Ma'am Nida sa kanila na hindi magandang pag-uugali ito, hindi sila dapat masanay sa ganito. Dahil hindi habang buhay na may kakatok sa kanila para gisingin sila. Dapat silang magtanda, matuto at maging responsable sa buhay. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.